Hello po sa bawat isa, pinagpalang umaga po mga kapatid and happy Monday po! Masaya po ako na makasama kayo ngayong umaga. Kamusta na po kayo kung saan man po kayo naroon ngayon? Halina't muli natin buksan ang isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Pagbati po mula sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ako po muli ang iyong kaibigan, lingkod ng Diyos, Pastor Edgar Quinsayas, na makakasama tuwing Lunes ng umaga. At ako po ang iyong devotional leader for today. Merry Christmas, everyone. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger has his lips. Whenever there are people giving gift, exchanging cards, I believe that Christmas, it's truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nation are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let it be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our heart. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like the starlight on the first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice. Come and sing a Christmas carol with a one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let it be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let it be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our heart. Praise God po sa awiting na ating narinig. Purihin po ang Diyos. This is the first Monday of the month of December. Advance Merry Christmas po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Sa umagang ito, ang ating pag-aaralan ay magmumula sa Gawa, Kabanatang 20, Talatang 35. Ito po ay mababasa sa Magandang Balita, Biblia. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng gantong pagtatrabaho ay dapat niyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang salita ng ating Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay
kaysa tumatanggap. Remembering the words of the Lord Jesus Himself said, "It is more blessed to give than to receive." Ang paglalarawan, mga kapatid, sa Pasko ay madali lamang. May mga parol, may mga patay-sinding ilaw, suman, may mga puto bumbong, may mga Christmas tree, at may simbang gabi at iba pa. Alam nyo, mga kapatid, sa ibang bansa, ang larawan po ng Pasko ay puting kapaligiran. Dahil po sa snow, ang pamaskong awitin, may mga ilaw at mga taong nagmamadali upang makabili po ng iba't ibang regalo. Ganito palagi ang larawan ng Pasko. Sa mga mahihirap, sa mga bata, ang Pasko ay panahon ng panaginip upang makatikim po ang iba ng mansanas, ng peras o ng ubas, makahingi po ng candy, ng ulam, na ihanda sa kanilang pagsasalo-salo ng taon yun. Ang Pasko ay dapat ang pinakamasayang panahon sa lahat, mga kapatid. Isang panahon na inaabangan nating lahat, kung saan ang mga bahay ay merong palamuti, mga parol, mga pagkain sa mesa na punong-puno ng iba't ibang pagkain. Ang masaganang pagkain ay pinagsasaluhan ng bawat membro ng pamilya sa pamamagitan po ng Noche Buena bilang tanda ng pagkakaisa ng pamilya, kaligayahan, pagmamahalan para sa kaarawan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit, ang tradisyon ng Pilipinong ito ay naglalagay ng mga pagdeklarasyon, kapistahan ng Noche Buena. May mga ilang tahanan o opisina ay sinisikap na ngayong sundin ang simpleng pamamaraan dahil po sa nagdaang pandemya sa maraming pamilyang Pilipino. Alam nyo, mga kapatid, ito ay kung kailan dapat nating ilalabas ang tunay na diwa ng Pasko sa ating mga puso. Ito nawa ang esensya ng pagbibigay, tulad ng pagbibigay ng Diyos para sa atin nung pinanganak ang kanyang anak sa mundo upang tayo ay maligtas mula sa ating kasalanan. Ito ang pagmamahal na hindi kinakailangan humingi ng pag-ibig bilang kapalit. Kaya nga, mga kapatid, ang mga gawa ng pagbibigay at pagmamahalan ay tunay na diwa ng Pasko. At ngayon, ang napakahalagang ito ay higit na kailangan ating malaman. Ang pagbubukas palad po natin at pagmamahal mula sa ating puso ay magdadala ng Pasko, lalo na sa mga kapatid natin na ngayon pa lang po bumabangon mula po sa sitwasyon ng nakaraan. Ang pagbabahagi po ng maliliit na mayroon po tayo ay malaking maitutulong upang mapakain, makatulong po tayo sa ating mga kapatid na nagugutom at nangangailangan. Hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kung maaari lamang, tayo po'y magbigay ng abot ng ating makakaya na mayroong pagmamahal sa ating kapwa. Alam nyo, mga kapatid, ang kantang Christmas in Our Hearts ay tunay na sumasalamin sa kung papaano dapat maging Pasko o pagdiwang ang Pasko. Dapat ay tungkol po sa pagbibigay ng higit pa. Kaya nga po hinahamon tayo tungkol sa patuloy na pananalangin, pagkakaisa at pagmamahalan. Ito po ang uri ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus mismo ang nagturo sa atin nung siya ay sinilang, nung siya ay namatay upang tayo ay iligtas. Kaya nga, mga kapatid, sa pagkakataong ito, ang Pasko ay dapat isang pang-araw-araw na gawain sa ating mga puso na mayroong pagnanais na ibahagi kung ano ang mayroon tayo sa lahat, lalo na po sa mga nangangailangan. Ang tunay na diwa ng Pasko ay higit pa sa lahat na makukulay po na dekorasyon at lahat ng mga marangyang pagkain o material na meron po tayo. Sapagkat sa gitna ng lahat, ang mga material na pagtitipon na ito ay naroon ang kahalagahan ng mensahe ng Diyos sa atin ng kanyang anak ay isinilang sa sabsaban. Pinapaalala po nito sa atin, mga kapatid, ang pagiging simple na dapat nating gawin sa ating buhay, na ang halaga ang pagbubukas palad sa mga nangangailangan ibahagi natin, lalo po sa panahon ng kawalan, mga kapatid. Kaya nga po, ang tunay na diwa ng Pasko ay naghahatid ng mensahe, ng pagbabahagi kung ano ang mayroon tayo, kung ano ang ating may babahagi sa iba.
Kung ano ang Pasko ay pagpapaalala ng kaarawan ng ating Panginoong Hesus, ang pinakamagandang regalo na maihahatid natin sa Kanya, ang regalo ng isang pusong nakabalot na mayroong pagmamahal, pagbubukas palad para sa bawat isa. Manatili po tayo mga kapatid na patuloy po na nagbibigay sa abot ng ating mga kaya. Kaya nga po ang ating paksa sa umagang ito ay mapalad po ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Mapalad po tayo sapagkat tayo po ay kahit papaano nakakakain 3 beses ang araw, may mga material na bagay na kung saan patuloy na pinagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ito po ay ating ibahagi sapagkat marami pa po ang higit na nangangailangan kaysa sa ating mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa napakagandang paalalang ito. Ngayon pong Lunes ng umaga, sa amin pong pagdiriwang ng Kapaskuhan, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Salamat Panginoon sa hamon na ito. Ipaalala mo palagi sa amin, O Diyos, Ikaw ang pinakamagandang regalo, ang inyong buhay na dumating sa buong sanlibutan upang kami pong lahat ay mabuhay at magkaroon ng kaligtasan. Salamat Panginoon, Ikaw na po ang nanguna na nagbigay sa amin. Tulungan mo po kami na patuloy namin maipahagi ang pagmamahal, ang pagbibigay, lalo tigit sa mga taong nangangailangan. Aming Diyos, pagpalain niyo po ang mga anak mo na papasok sa kanilang mga trabaho, magpapasimula sa kanilang mga pagninegosyo, sa kanilang mga pag-aaral. Patuloy po namin hinihingi, Lord, ang pangunguna po ninyo at gabay sa aming mga buhay, saan man sila naroon ngayon. Ito po ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama Daily Morning Devotion. And shout out po sa lahat ng merong kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Purihin po ang Diyos. Patuloy po kayong gamitin ng Panginoon, pagpalain ang inyong buhay at patuloy niyo po maranasan ang kanyang mga pangako. Muli mga kapatid, see you next Monday and every day. If kayo po ay na-bless, feel free po to share this or tag with your friend. And don't forget to subscribe Nax UMC PH and please hit the notification bell to get notified when we post a new videos. And kung kayo din po ay pinagpala at nais nyo po mag-bless, nasa screen po ang BDO account, BPI account at GCash account na maaari po kayo mag-bless, mag-donate, magpala, upang ito po'y magagamit po natin sa ating patuloy na pagmimisyon, pagawain dito po sa Nax United Methodist Church. Ako po ang inyong lingkod, kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na laging nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Merry Christmas po! God bless!